nakita nyo sa television na nagkaroon ng press con si Mr. Marquez at doon sa kauna-unang panahon nalaman nyo na mayroon palang TRO na ilinalabas ang Korte Suprema. Yes, Your Honor, as announced. Noong Sir. pagkatapos na kita niyo, napakinggan ito sa television, natatandaan po ba ninyo, kung meron kayong natatandaan, na anumang pangyayaring nakapagbigay sa inyo ng problema na nauukol sa Department of Justice? Opo, if you're referring po sa November 15, nung in-announce nga po ni Ginoong Maidas Marquez yung issuance ng TRO. Pero as of November 15, wala po kaming natanggap pang kopya. Ay nagtangka po na umalis yung former President Macapagal Arroyo and former First Gentleman. Pumunta po sila sa airport mga bandahong alas 8. At sinasabi nga na aalis sila dahil nakakuha po daw sila ng TRO. Okay. Ano po nangyari sa airport? Pinigilan po sila ng BI or Bureau of Immigration personnel. Actually, nung nandun na po yung grupo ng dating Pangulo, may mga kasama rin po siyang mga abogado, ay tinawag po sa akin kung ano daw po ang gagawin dahil nga po nagpupumilit na aalis sila. Ano pong inyong tugon? Gabi na yon. Ano pong inyong tugon doon sa nagtanong? Ang nagtanong po ba sa inyo ang immigration Opo. sa airport? If I'm not mistaken, it was the executive director of BI ang humingi ng guidance, Executive Director Eric Dimaculangan. Ano po ang inyong tugon? Ang sabi ko po, hindi pa natin natatanggap yung official copy ng TRO. So, hindi pa yan binding sa atin. So, sabi ko po, hindi pa pwede natin paalisin dahil hindi pa binding sa atin yan. At nung in-announce nga po, I supposedly may conditions, but hindi ko po alam yun as of the evening of November 15 kung nagkaroon na po ng compliance yung mga petitioners dun sa mga kondisyon na nakalagay sa TRO. Noong gabi, noong Nobyembre 15, meron ba kayong natatandaan, kung may natatandaan kayong di pangkaraniwang pangyayari doon sa gusali ng Department of Justice? Wala po ako noon November 15 because katulad po nung sinabi ko, nasa palasyo po ako, nasa Malacanang po ako around after lunch of November 15. At hindi na nga po ako nakabalik, lalo na nung nalaman na po sa TV, sa news, na may TRO, kaya nagpulong-pulong po kami doon sa palasyo. At kung natatandaan ko rin po, I also conducted my own, I had a press con at the palace, na I had to state or announce the position of government. Na dahil nga po, as of that very moment, that was about late afternoon, 4 to 5 p.m., wala pa pong natanggap ang DOJ o yung OSG ng official copy. Because under the law, under the rules, ang announcement po through media or press con is not one of the modes of service, and therefore, it cannot be considered as effective. Napansin ko po kanina, nung sumasagot kayo sa mga